Magandang araw po. Iniimbitahan po namin kayo na magpadala ng inyong mga makapanindig balahibong karanasan sa pinoygimbal@gmail.com at ang mapipiling kwento ay magkakamit ng 500 piso. Ang premyo ay ipadadala via GCash. Maraming salamat po. Gabi. Sa loob ng bahay Kastila. Abala sa paglilinis ang Agnas ang mukhang kuba, nakatiwala roon nang gulantangin siya ng maririin at sunod-sunod na katok sa pintuan. Inis at nagkakamot ng ulong tinungo ng kuba ang pintuan. Sino nga ba naman itong gabing-gabi na ay nambubulahaw pa? At gayon na lang ang gimbal ng kuba nang sa pagbukas niya ng pinto, ay sunggaban siya ng isang nakapangingilabot na aswang. Nang ibabaw ang malakas na tili ni Mariela sa loob ng sinehan, dahil doon na eksena lang pala sa isang horror movie. Napayakap din ito ng mahigpit kay Rico na siyang kasama nito sa panunood ng pelikula. Napatawa si Rico sa naging reaksyon ng nobya. Kung makatili raw ito ay talo pa ang pinakyaw ang lahat ng takot sa mundo. Sanay na si Rico na laging niyayakap ni Mariela. Araw-araw silang nagkikita at hindi kumpleto ang araw ni Mariela nang hindi nayayakap si Rico. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Pagmamahal na ani Rico ay hindi kayang sukatin. Lagi nga niyang ipinagmamalaki na wala na raw sigurong tatamis pa sa pagmamahalan nila ni Mariela. Pagkatapos manood ng movie ay nagtanghalian sila sa paboritong restaurant at nagtungo sa ipinapagawang bahay. Malaki at maganda ang ipinagagawa nilang bahay. Patapos na yon, hindi nila akalain na makakapagpundar sila ng ganoon dahil sa pinagsama nilang savings sa bangko. Kung sa bagay ay pareho naman silang may magandang trabaho. Wala na silang aalalahanin sa mga ilalaman na mga kagamitan doon dahil sagot ng lahat ng mga magulang ni Rico. Isang buwan na lang ay ikakasal na sina Rico at Mariela. Planado na nila ang lahat para sa pagpapamilya. Maya-maya pa ay papauwi na ang dalawa. Panay pa ang biro ni Rico habang nagmamaneho. Mga 20 raw ang gusto niyang maging anak nila ni Mariela para masaya. Malutong na tawa at pinungkurot sa tagiliran ni Rico naman ang naging tugon ni Mariela. Nang bigla ay panlakhan sila ng mga mata. May matandang basta na lang tumawid sa kanilang daraanan. Huli na para magpreno. Litong nakabig ni Rico ang manibela at sumalpok ang kotse nila sa isang delivery truck. Nakapangingilabot ang tunog ng salpukan. Walang magsasabi na may mabubuhay pa sa aksidenteng iyon. Suwerteng konting pinsala lang ang natamo ni Rico. Pero ang pinakamamahal niyang si Mariela ay napuruhan. Kinandong ni Rico ang dugo ang ulo ng kahabag-habag na si Mariela. Pilit itong mumulat at ipinako ang paningin kay Rico. Mahal na mahal kita, iyon ang huling namutawi sa nanginginig nitong mga labi. Pumanaw si Mariela na nakayakap kay Rico. Nangibabaw ang malakas niyang panangis. Isinisigaw ang pangalan ng pinakamamahal na nobya. Sa isang iglap, ang mundo ni Rico na kulay rosas ay naging luksa. Hindi mapaghilom ng panahon ang dinaramdam niyang sugat. Walang araw na hindi siya lumuluha. Hanggang sa mapabayaan na niya ang trabaho at sarili. Tanging mga inuming nakalalasing lamang ang kaibigan niya ng mga panahong iyon. Walang laman ang isipan kundi ang mga alaala ni Mariela. Isang gabi, ginising si Rico ng halimuyak ng pabango. Pabango ni Mariela. Maya-maya ay may yumakap sa likuran ni Rico. Napakalamig na yakap. Tila nanunuot sa kaibuturan ng kanyang buto. Lumingon si Rico, pero wala siyang nakita. Gayunpaman, batid niya kung sino yon. Ibinubulong ng kanyang puso. Ang pinakamamahal niya iyon. Si Mariela. Bumalatay sa mukha ni Rico ang pananabik. Magpakita ka sa akin, mahal ko. Iyon ang namutawi sa kanyang mga labi. Pero bagkus ay bumitaw sa pagkakayakap kay Rico ang kaluluwa ng nobya. Kasunod niyon ay narinig niya ang iyak ni Mariela. Iyak na tila nananaghoy,
Papalayo ang iyak. Mahal ko, huwag mo akong iwan, nasambit ni Rico. Hanggang sa tuluyan nang naglaho ang iyak. Pasigaw na nasambit ni Rico ang pangalan ni Mariela. Parang nawala ng buto ang mga tuhod na napaluhod sa sahig si Rico. Subsob palad na napahagulhol. At nabuo sa isip niya ang posibleng dahilan ng pagpaparamdam ng nobya. Marahil ay hindi ito matahimik sa kabilang buhay dahil sa nakikitang paghihirap ng kalooban niya sa pagkawala nito. Kinabukasan ay nagtungo sa sementeryo si Rico. Pilit siyang nagpakatatag sa harap ng puntod ni Mariela. Nangako siya na tatanggapin na ang pagkawala nito sa piling niya. Muling babangon at bubuuin ang nasirang pagkatao. Biglang umihip ang malamyos na hangin. Pagkuay muling naramdaman ni Rico na nakayakap sa likuran niya ang kaluluwa ng nobya. Buong pagmamahal. Matagal bago kumala sa pagkakayakap sa kanya si Mariela. At alam ni Rico, it will be her last embrace. Nangilid ang luha ni Rico. Nakita niyang paakyat na sa langit ang kaluluwa ni Mariela. Nakangiting kumakaway sa kanya ng pamamaalam. Kumaway din sa kaluluwa ng nobya si Rico. Paalam, mahal ko. Mapait ang ngiting usal niya. Tutuparin ni Rico ang pangakong pagbangon. Pero hinding-hindi niya lilimutin si Mariela. At kung hindi siya makakatagpo ng babaeng tulad nito, baka hindi na siya muling umibig pa.